Tara, inom na! Lakasan mo pa, hindi kita marinig. Sabi ko, nakahanda na ang inuman ng panalo. Hinihintay na lang ang pagdating mo, Senyorito Jiang. Bilisan mo na. Bakit nagmamadali? Sa ganitong maringal na okasyon, ako na senyorito ay dapat huling darating. Maligayang pagdating, Senyorito Jiang. Libre ko ang midnight snack nyo, mga bro. Salamat sa pabuya, Senyorito Jiang. Huwag kayong mag-alala, Ginang. Nasuhulan ko na ang kanyang asistente. Ang pista ng tagumpay ngayong gabi ay magiging para sa panganay na Senyorito Jiang na huling hapunan. Hindi pwede. Kailangan kong abisuhan si Jiang Tao. Sige. Sakay na, ihahatid kita pa uwi. Naalala ko lang, may email pa akong hindi na ipapadala. Sige. Hihintayin kita. Mauna ka na. Babalik na ako. Alam kong palagi kang lumalayo sa akin. Dahil lang sa kanya? Dahil ba mas mayaman siya? Pagkatapos ng gabing ito, magbabago rin ang isip mo. Senyorito Jiang, kanina pa kami naghihintay. Halika. Ngayon, kailangan kong bigyan ng pugay si Senyorito Jiang. Binigyan niya ako noon ng walang kwentang stock. Akala ko pinaglalaruan niya ako. Pero pagkalipas ng isang linggo, tumaas ito ng 60%. Kumita ako ng $100 milyong na baon. Hahaha. Tunay ngang henyong South City si Senyorito Jiang. Halika na, uminom na tayo. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakitang bakante ang baso? Magsalin ka ng alak. Pasensya na po. Paano ka ba magsalin ng alak? Pasensya na po. Gusto mo na bang mamatay? Nasaan ang tagapamahala? Pasensya na po, Senyorito Jiang. Walang kwentang tao, hindi man lang marunong magsilbi. Pasensya na po, kasalanan ko po. Dahil hindi ako naging maingat. Napakamahal ng damit ni Senyorito Jiang. Sapat na ba ang pasensya na? Lumuhod ka na agad at humingi ng tawad sa kanya. Lumayas ka na. Narinig mo ba? Napakabait ni Senyorito Jiang. Pinalalayas ka na niya. Sinasabi ko, lumayas ka. Opo. Lalayas na po ako. Tandaan mo, kahit anong mangyari sa buhay, dapat may dangal ka pa rin. Ito ang pambayad sa gamot mo. Kunin mo, na! Umalis ka na. Salamat. Halika na, uminom pa tayo. Huwag kang tungangabilis. Inom na. Tara na, inom na tayo. Inom. Tara, magsaya tayo. Ha. Magsaya tayo? Magsaya tayo. Magsaya tayo. Xiao, anong problema? Jiang Tao, nasaan ka ba? May kailangan ako sa iyo. Maghintay ka, isesend ko na ang location ko. Halika, batiin natin ang ating Senyorito Jiang. Malapit na niyang hawakan ang Jiang Group at maging una sa negosyo sa katimugang lalawigan. Kung hindi lang ang tatay ko ay nagkasakit, hindi ko naman ito kukunin kaysa sa negosyo. Mas gusto ko pa ang mga babae at alak. Iba talaga si Senyorito Jiang. Hindi kami uubra sa iyo. Inom pa tayo. Ang paligid. Hindi pa sapat ang saya. Paano kung maglabas ka ng pera?
Para naman, magsaya tayo. Tara, uminom tayo. Senyorito Jiang, Inom. Tara, inom. Alis na. Ikaw, lumabas ka. bakit? Ayaw ba sa akin ni Senyorito Jiang? Ako na senyorito ay babaero lang. Hindi bastos. Lumabas ka. Malakas ka pa rin kahit may gamot. Sayang naman, nakatagpo mo ako. Gusto niyang saktan si Boss Jiang. Jiang Tao. Jiang Tao. Xiao Xiao. Isa itong patibong. Tara na. Jiang Tao. Jiang Tao, huwag kang magkaganyan. Jiang Tao, huwag kang magkaganyan. Huwag kang magkaganyan. Gumising ka na, huwag naman. Paano nangyari? Paano naging si Xia Xiao? Ako. Jiang Tao. Ginalaw mo ang babae ko? Pagbabayaran mo ito ng mahal. Sa mahabang panahon, ikaw lang ang gusto ko. Pero ikaw na tanga, pinagtatambal mo kami ni Xu Chao. Kagabi. Jiang Tao, huwag kang ganyan. Xiao Xiao. Hindi maaari. Guni-guni lang ito dahil sa alak. Walang kwenta. Lumayas ka sa harap ko. Ilabas mo na ang USB. Ang posisyon ng Vice-Presidente ay magiging sa iyo na. Hindi. Bukod sa pagiging vice-presidente, gusto ko pa ng 50 milyong dolyar. Nagagawa mo pang magtaas ng presyo. Pati girlfriend ko isinakripisyo ko na. Kailangan mong dagdagan ng bayad. Ang lakas ng loob mo. Pero sige lang. Basta ibigay mo ang USB, ang pera ay papasok agad sa account mo. Napakasipag talaga ng inang panguwan ko. Maagang maaga ay nasa kumpanya na. Pero pagkatapos ng araw na ito, ako na ang mamamahala sa pamilyang Jiang. Ikaw at ang iyong anak sa labas na kahiyahiya ay hindi na kailangang magpakapagod. Sinong tinatawag mong kahiyahiyang anak sa labas? Bakit ang mga anak sa labas ba ngayon ay ganito nakakapal ang mukha? Ikaw.
Boss Jiang, ang kinatawan ng Kiangseng Group ay narito na. Tara na! Dudurugin kita ng husto. Mula ngayon, ang Jiang Group ko at Kiangseng Group sa ating pagsasama ay magiging malakas at magtatagumpay. Sa pagkakataong ito, ay nais kong magpahayag ng balita. Ako ay magbibitiw bilang chairman ng Jiang Group at ang papalit ay ang aking. Ano bang nangyayari rito? Senyor, tingnan niyo po. Hindi ba guni-guni lang ang nangyari kagabi? Ano ba ang nangyayaring ito? Ako? Ako? Normal lang sa kabataan na maging mapusok. Isa lang naman itong video ni Senyorito Jiang at ng kanyang nobya. Huwag niyo na lang seryosohin. Pasensya na sa inyong lahat. Pasensya na talaga, ha. Masamang balita po, pinalilibutan na tayo ng mga reporter sa labas. Ang sabi nila, Anong sinasabi nila? sinasabi nilang ang panganay na anak ay nanamantala ng babae habang lasing. Walang hiyang bata ka. Ang kagalang-galang na panganay ng pamilyang Jiang ay nakagawa ng ganito, kababa at kahiyahiyang bagay. Sa nobya pa talaga ng sariling tauhan. Jiang Tao, simula pa lang ito ng lahat. Hindi lang si Xiao Xiao ang babawiin ko. Kukunin ko rin ang lahat ng sa iyo. Isa ka lang namang hamak na anak sa labas. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Chan, huwag kang magsalita ng ganyan sa iyong kuya. Itigil mo ang pagpapanggap mo. Huwag mong isiping hindi ko alam na kayong dalawa ang nagplano nito. Jiang Tao, sila ang iyong ina at ang iyong nakababatang kapatid. Ano ba ang pinagsasabi mo? Iisa lang ang aking ina. Mahigit 10 taon na ang nakakalipas. Simula nang pilitin siya ng babaeng iyan na lumaya sa ating tahanan. Isa kang malaking kahihiyan. Patay tayo. Ang balita tungkol sa pananamantala ng panganay ay naging headline na Masamang balita po, dahil sa iskandalo ng panganay na anak, ang stock ng Jiang Group ay bumagsak na ng husto. Nawalan tayo ng mahigit 10 bilyon. Boss Jiang, ang pribadong buhay ni Senyorito Jiang ay wala kaming pakialam. Pero kung magdudulot ito ng pagkalugi sa Kiangseng Group, ayon sa mga tuntunin ng kontrata, ang pamilyang Jiang ay magbabayad ng 10 beses. ang kabuuan ng kontrata ay 50 bilyon. 10 beses niyon, aabot iyon sa 500 bilyon. Pinagbintangan lang ako ang paghingi ng danyos ngayon. Hindi ba masyado pang maaga para riyan? Pasensya na, kung na-frame ka man, wala kaming kinalaman. Kung walang bayad sa 3 araw, magkikita tayo sa korte. Aalis na kami. Tapos na ang lahat. Tapos na ang Jiang Group. Senyor. Senyor. Tatay. Doktor, kumusta ang tatay ko? Bagaman ang pasyente ay wala na sa panganib, hindi pa rin ito maganda. Bawal na siyang ma-stress pa, kundi ano? Kundi, magiging komatose siya at hindi na magigising. Huwag niyo akong pigilan. Gusto kong makita si tatay. Dahil sa ginawa mo, naging ganito ang tatay mo. May mukha ka pang humarap. Na-frame niyo lang ako. Ipapaliwanag ko ang lahat sa kanya. Gumising ka sa katotohanan. Sinasabi mong na-frame ka namin. Sinong makakapatunay? Hindi ba't gusto mong makita si tatay? Sige, pumunta ka. Pero wag mong kakalimutan. Kapag na-stress ulit siya, hindi na siya magigising. Sa oras na iyon, ikaw ang magiging makasalanan sa pamilyang Jiang. Nay, pumasok tayo para makita si tatay. Tara.
Senyor? Gising ka na. Nasaan ang suwail na anak na iyon? Tatay, sa ganitong sitwasyon, huwag mo na siyang pansinin. Magpahinga ka na lang. Hay, ang batang ito. Mula nang lumayas ang kanyang ina. Hindi ko alam kung bakit naging ganito siya ngayon. Ako ay laging umaasa na magbabago siya, babalik, at magmamana ng pamilyang Jiang. Ngayon, mukhang nagkamali ako ng tingin. Tama. Talagang nagkamali ka ng tingin. Ano ang sinabi mo? Sabi ng manggagamot, hindi ka dapat ma-stress ngayon. Kung hindi ay magiging comatose ka. Gusto ko sanang subukan. Kung tama ang sinabi niya. Ikaw. Ikaw. Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Tama ang panganay mong anak. Ang iskandalo niya ay talagang kaming mag-ina ang nagplano ng lahat. Bakit nyo ito ginawa? Bakit? Siyempre para sa anak kong si Jiang Tian para mamana ang ari-arian ng Jiang. Hindi na sayang ang maraming taon ng paglilingkod ko sa iyo. Ikaw na walang utang na loob. Hindi ka man lang nagpasalamat at ibibigay mo pa ang pamilyang Jiang kay Jiang Tao na napakayabang na basura. Ginamit mo ang lahat para mapalapit para lang sa ari-arian ng pamilyang Jiang. Ano pa nga ba? Sa tingin mo ba ay mamahalin ko ang isang matanda at pangit na nilalang? Ikaw, Masaya ba? Jiang Tao, naging hangal ako. Napahamak kita. Pare, maniwala ka man o hindi, kailangan kong sabihin sa'yo na kami ni Xiao Xiao ay na-frame lang. Magkaklase tayo ng maraming taon. Siguradong naniniwala ako sa iyo na hindi mo magagawa ang ganoong bagay. Huwag kang mag-alala kahit anong mangyari. Mananatili akong matatag na nasa panig mo. Mabuting kaibigan, akong si Jiang Tao sa buhay na ito ay hindi ka bibiguin. Ano ba itong dala mo? Ito ay ginawa ng mga direktor para sa iyo. Isang pahayag ng pagtalikod sa mana na pinapapirmahan nila sa iyo. Anong ibig mong sabihin dito? Huwag kang magmadali. Ito ay pansamantalang plano lamang. Ang mga direktor ay nasa panig mo naman. Ngunit, ang Kiangsheng Group ay may matigas na paninindigan. Sinasabi nila na kapag nagbitiw ka lang sa pwesto at tinalikuran ang pamilyang Jiang, doon lang nila iuurong ang kaso at hindi nahihingi ng danyos. Sa tingin mo ba dapat ko itong pirmahan? Pirmahan mo na. Ito lang ang paraan para maligtas ang pamilyang Jiang. Sige, pipirmahan ko. Pirma na. Pirma na. Xiao Chao, napakasama mong tao. Xiao Xiao, bakit ka nandito? Siya iyon, nakipagsabuatan kina Xu Hong at Jiang Tian para lokohin ka. Siya. Paano nangyari iyon? Bakit ayaw mo pang maniwala? Narinig ko siyang tumatawag kanina lang. Ikaw nga talaga. Ayos na ba ang lahat? Nilagdaan na niya ang pahayag ng kusang pagbitiw sa tungkulin at pagtalikod sa mana. Simula ngayon, ang pamilyang Jiang ay sa iyo na. Itinuring kitang kapatid, pero nakipagsabuatan ka sa kanila para idiin ako. Kapatid. Sa tabi mo, sunod-sunuran lang ako. Bakit? Hindi ko ito matatanggap. At mas marami akong maibibigay sa kanya. Simula ngayon. Siya na ang sa Jiang Group ay, Vice Chairman, wala kang silbi. Sabi ko na, balang araw, tatapakan kitang hangal ka ng husto sa ilalim ko. Ngayon nagawa ko na. Sino ka sa akala mo para magdesisyon para kay ama at magtanggal ng mga opisyal? Sayang naman, hindi na muling magsasalita si ama. Anong ibig mong sabihin? Jiang Tao, ang tatay mo ay dahil sa iyo, suwail na anak ay naging comatose na at hindi na magigising. Hindi! Hindi maaari. Tatay, gising na. Gumising ka. Doktor, tingnan niyo ang tatay ko.
Gumising ka, hindi na kita gagalitin. Aalagaan ko ng mabuti ang Jiang Group. Gumising ka? Wala ka ng pagkakataon. Guwardiya. Ang mabahong pulubi na ito ay palayasin nyo? Tingnan ko lang kung sino maglakas loob. Hindi ba ito ang bagong chairman? Bulag ba kayo? Ang dating chairman ay comatose. Si Jiang Tao sa sobrang hiya ay pumirma na ng kusang pagsuko sa kanyang mana at ang nasa harap niyong si Senyorito Jiang Chan. Ang siyang sa pamilyang Jiang ay tunay na tagapagmana. Sinungaling, niloko mo lang ako para pumirma. Wala itong visa. Tumigil ka na, nakasulat sa papel. Ang sarili mong pirma ay hindi peke. Ngayon, kahit gusto mong bawiin ay wala ka nang magagawa. Jiang Tao, harapin mo ang katotohanan. Ngayon, isa ka na lang walang-wala at isang pulubi. Hayop ka. Laban ka pa talaga? Jiang Tao. Ayos ka lang ba? Akala mo ba panganay ng pamilyang Jiang ka pa? Hindi mo ba narinig ang bagong chairman? Bakit hindi niyo papaalisin ang nanggugulong, mabahong pulubi na ito at palayasin siya rito? Huwag ka namang sumobra. Xiao, alam ko naman na nasa puso mo pa siya. Pero tignan mo naman ang sitwasyon ngayon. Itong si Jiang Tao ngayon ay mas masahol pa sa pulubi. Pakasalan mo lang ako. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Ang sama mong tao. Hindi kita kailangan. Paparusahan ka rin ng tadhana. Gising na sa katotohanan. Habang lalo kang lumalaban, ay lalo lang akong ginaganahan. Tigil, bitawan mo siya. Anong tinatayo-tayo nyo dyan? Bugbugin nyo siya. Jiang Tao. Bitawan mo ako. Bitawan niyo siya. Jiang Tao. Wala kang utang na loob. Jiang Tao. Jiang Tao. Ayos ka lang ba? Itong mga damit, paano itong mga relo? Lahat ng gamit niya, pati ang sports car niya, ay pag-aari ng Jiang Group, kaya dapat kumpiskahin lahat. At para sa iyo, dahil tanggal ka na sa Jiang Group, dapat kang umalis ng simot-simot. Tingnan nyo siya, hindi ba mukha siyang isang aso? Mukha siyang isang asong gala. Darating ang araw. Pagbabayarin ko kayo sa lahat ng ginawa nyo sa akin ngayon. Huwag mo nang asahang, babangon tayo muli. Simula ngayon. Ang sinuman sa Nancheng ay bawal tumulong sa pulubing ito. Kung hindi, makakalaban nyo ang Jiang Group. Bagong chairman, kailangan na nating pumasok sa opisina. Muntik ko nang malimutan. Tara na. Excuse me, ang bayarin ni Ginoong Jiang. Sino ang magbabayad nito? Doktor? Magkano po ito? 500,000 dolyar. 500,000 dolyar. Ang laki naman yan. Hindi ba ito binayaran ni Jiang Tayan? Sabi ni Chairman Jiang Tian, may krisis sa pera ang Jiang Group. Hindi sila makabayad. Hinahayaan lang niya. Namamatay si Lolo Jiang. Doktor, pwede bang bigyan nyo pa kami ng oras? 3 araw lang. Kung hindi pabayad ang lahat, iuwi nyo na ang pasyente. Tama ba ang narinig ko? Ang tagapagmana ng Jiang Group ay nangungutang sa akin. Hay naku, Mang Lu, alam mo naman na ang taong iyan, matagal na siyang hindi tagapagmana ng pamilyang Jiang. Ang taong iyan, isa na lang siyang mabahong pulubi. Marami akong naitulong sa iyo noon. Nasa ospital ang tatay ko ngayon, kailangan ng 400,000 dolyar para sa operasyon. Babayaran kita ng 100 beses, hindi 1,000 beses pa. Isang pulubi lang naglalakas loob humingi ng 400,000 dolyar. Bakit hindi ka na lang mang-hold up? 1,000 beses pang pambayad? Akala mo ba ay imprenta ng pera ang bahay nyo? Hi. Senyorito Jiang, magkaibigan naman tayo. Ang tulong na ito, dapat lang na ibigay ko. Heto. Kunin mo na ang lahat ng ito. Pera para sa patay. Hindi ba mamamatay na ang tatay mo? Ang perang ito ay saktong pwedeng sunugin para sa kanya. Ang perang ito, itago nyo na lang para sa inyo. Isang mabahong pulubi, nagrereklamo pa na kulang ang pera. Anong klaseng ugali yan? Binibini. May balita mula sa Nancheng.
Nagkagulo sa tahanan ng Jiang. Ang manugang nating si Jiang Tao ay na-frame. Tinanggalan siya ng karapatan bilang tagapagmana at pinalaya sa tahanan ng Jiang. Sa Nancheng lang yan. Ang pagiging tagapagmana ng maliit na Jiang Group ay balewala lang. Ang fiancé ko, si Munyanting, ay dapat lang na magmana ng mga ari-arian ng munang Yunying. Nasaan siya ngayon? Nagbubuhat siya ng laryo sa construction site. Ang fiancé ko ay talaga namang kayang makibagay. Sumama kayo sa akin pabalik ng Nancheng. Sunduin ang manugang na lalaki pabalik ng kapital. Oh, hindi ba si ang dakilang Senyorito Jiang ito? Bakit? Humantong ka sa aming mga dukhang magbubukid para magtrabaho ng sabay? Dati-rati, may luhong kotse at villa siya. Pero ngayon, Ang mga katulad niya na matatayog na senyorito ay talagang nararapat lang ano ngayon. Paano ka ba magtrabaho? Bakit hindi ka nag-iingat? Ang lakas ng loob ninyong. Apihin ang manugang na lalaki ng pamilyang Mu, ng Yunying. Napakatapang ninyo. Ano ba? bitawan mo ako. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa ninyo? Ano ba ito? Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako? Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Ano ba ito? Anong gagawin natin sa mga taong ito? Putulin ang mga kamay at paa. Itapon sila. Jiang Tao. Ang aking fiancé. Pasensya na at nahuli ako. Sabi mo, ikaw ang aking fiancé. Ano ba talaga ang nangyayari? Nagsimula ang lahat sa aking ninang. Ang iyong ninang. Ang aking ninang ay ang iyong tunay na ina. Alam mo ba kung nasaan siya? Ang ninang noon ay pinahamak ng masamang babaeng Sho at napilitang mawalan ng matataguan. Kaya mag-isang tumakas sa Nancheng at palaboy-laboy sa kalsada nang aksidenteng makita ng ama ko. Kaya naman, dinala siya ng aking ama sa Yunying. Nagpa siya ang ninang para sa iyo, na ipakasal ka sa aming pamilyang Mu. Kaya narito ako ngayon. Para sunduin ka. At bumalik sa Yunying para magpakasal. Shou Hong, ikaw ang dahilan kung bakit kaming mag-ina ay hindi magkasama. Ang utang na ito ay pagbabayaran mo rin sa akin. Madali lang ang maghiganti. Ang pamilyang Mu ay isang sinaunang angkan sa Yunying kung papayag kang magpakasal sa akin at manahin ang mga Mu. Ang maliit na tahanan ng Jiang, sa isang iglap lang, ay siguradong maglalaho. Hindi ako pwedeng magpakasal sa iyo? Bakit? Dahil mayroon na akong mahal. At hindi ko siya pwedeng saktan. Handa ka ba talaga na dahil sa mahal mo ay isuko ang pagkakataong maghiganti? Kung gagamitin ang kasal bilang pambayad o kapalit, mas pipiliin kong tumanggi. Umalis ka na. Kung gayon, swertehin ka sana. Sa totoo lang, ang katulad mo lang, ang karapat-dapat sa binibini na ito. Jiang Tao, may masamang nangyari. Bumalik ka na agad. Nakalipas na ang 3 araw. Dahil hindi niyo mabayaran ang ospital, kayo ay sa pilitang pinalabas na. Gagamot? Hindi ba pwedeng pagbigyan? Hindi ito institusyong kawanggawa. Umalis na kayo kung walang pera. 500,000 lang ba? Meron pa ako rito. Ikaw pala? Ang perang ito ay galing sa ibinigay mo? Dapat tumanaw ng loob? Pwede na bang ibalik ang pasyente sa kwarto? Ang 500,000 ito ay para sa utang nyo. Kung gusto nyo pang manatili, kailangan nyo pang magbayad. Ang ospital ng Renhua ay binili na ng Mu Group ang sinumang babastos
kay matandang Jiang, ay binabastos din ako. Ang mo ng Yunying. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Pakisabi ng salamat sa inyong binibining mo. Sabi ng aming binibini, masyadong maliit ang Nancheng. Hindi ka kasya rito. Sa matatag na pwesto ng Yunying, doon ka lang, talagang makakapagpakitang gilas. Sabihin mo kay binibining mo, sa Yunying, pupunta rin ako roon. Jiang Tao, pupunta ka ba talaga sa Yunying? Nandoon pa ang aking ina. At sa Yunying lang na isang sentro ng pananalapi, ako magkakaroon ng lakas para magiganti. Senyorito Jiang, ang tinutukoy mo ba ay stock market? Tama, ang stock market nga. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Lolo Jiang. Ako, si Jiang Tao, ay sumusumpa. Hinding-hindi bibiguin si Chen Xiaoxiao. Sa aking marangal na pagbabalik, pakakasalan kita. Sige, hihintayin kita. Ginoong Jay, May naghahanap ba sa akin ngayong araw? meron po. Ang presidente ng bansang M ay lumipad pa Yunying para makipagkita. Umaasa siyang magdagdag ka ng 500 bilyon para tulungan silang malampasan ang bagsak na stock. Hindi na kailangang magkita. Sabihin mo sa kanila, ang pera ay maaari kong invest. Pero gusto ko ang kalahati ng kanilang minahan at 50 taon na karapatan sa operasyon. At saka, ang matandang pinuno ng Cho ay naghanda ng piging ng bituin sa Yunding Pavilion at umaasang makakadalo kayo. Tanggihan mo na rin. Dalhin mo ang titulo ng Yunding Pavilion at ibigay sa matandang pinuno ng Cho bilang paumanhin. Ang titulo ng Yunding Pavilion, 10 bilyong halaga sa merkado iyon. Ibibigay nyo lang ng ganoon? Wala tayong magagawa. Dahil mayroon pa akong mas mahalagang gagawin. Ano po yon? Babalik sa Nancheng. Nancheng, sa isang iglap ay 10 taon na ang nakalipas. 10 taon na. Oras na para makita ang ilang tao. Oras na rin para maningil ng mga utang. Lolo Jiang, maayos na ang paggaling nyo. Baka nga hindi na magtatagal at magigising na kayo. 10 taon na ang lumipas. Pabalik na siguro si Jiang Tao. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin babalik siya. Nakakatawa talaga. Ang pulubing iyon, baka nga matagal nang patay sa kung anong imburnal. Xu Chao, ano ang balak mo? Nandito ako ngayon para pagsabihan ka na itigil na ang iyong mga pangarap na walang saysay dahil ako lang ang lalaking nababagay sa iyo. Sa buhay na ito, hindi ako papakasal sa'yo. Hindi pwede iyan. Hindi ka pwedeng mamatay. Kapag nawala ka, tiyak na madudurog ang puso ko. Kaya mabuti pa. Hayaan na nating ang matanda na maunang mamatay. Xu Chao, ano ang gagawin mo? Bitawan mo si Lolo Jiang. Kundi pagbalik ni Jiang Tao, hindi kanya mapapatawad. Sa katayuan ko ngayon, kahit nandito pa siya, ang talunin siya ay napakadali lang. Bakit ako matatakot? Napakasama mo. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, sumunod ka at pakasalan ako. O kaya naman, ikaw na ang maglibing. Sa tatay ni Jiang Tao. Tigil. Ano, nakapag-isip ka na ba? Bitawan mo si Lolo Jiang. At papakasalan kita. Siyempre pakakawalan ko siya. Pero, pagkatapos muna ng ating unang gabi, tara na gabi na, kailangan mo pang sumama para ihanda ang ating kasal. Jiang Tao, nasaan ka na ba? Bumalik ka na, please. Hinto. Aray, bitawan mo ako. Binibining mo ang lakas ng loob mo. Nabastusin si Ginoong Jay. Hindi ako natatakot sa kanya. 10 taon ka na sa Yunying. Kailan mo ba talaga? Balak na pakasalan ako. Nyanting, hindi talaga kita pwedeng pakasalan. Bakit? Nangako ako noon na kapag ako ay puno ng dangal, babalikan ko siya para pakasalan. Ngayon ay tutuparin ko na ito. Ibibigay ko sa kanya ang isang marangyang kasal. Paano ka nakakasiguro na hindi nagbago ang isip niya? Kung gusto pa niyang magpakasal? O baka naman may asawa na siyang iba? Naniniwala akong tapat siya sa akin. Sigurado ka ba? Nagkataon lang
na nakatanggap ako ng sulat mula sa Nancheng. Hulaan mo kung sino ang kasintahan. Nagkataon lang, kakakuha ko lang ng imbitasyon mula sa Nancheng. Hulaan mo kung sino ang kasintahan. Huwag mong sabihing, Tingnan mo. Xiao Xiao. Siguradong pinilit lang si Xiao Xiao. Hindi siya pakakasal kay Xu Chao. Kung ganoon, gusto mo bang makipagpustahan? Ano? Suotin mo ang mga damit na ito at mag-agaw kasal ka. Kung gusto pa rin niyang magpakasal sa iyo, doon mapapatunayang mahal ka niya. Ituturing na kitang kuya sa turing at hindi na kita guguluhin. Pero kung ayaw na niyang magpakasal sa iyo, magiging manugang na nakatira sa biyanan ka ng aming pamilyang mo. Ano sa tingin mo? Ang gawing manugang, ang kagalang-galang na si Ginoong Jay sa buong mundo. Si Binibining mo lang ang makakaisip niyan. Gagawin ko ang anumang maisipan ko. Jiang Tao. Lalaban ka ba? Usapan na iyan. Jiang Tao o Jiang Tao. Kung hindi ka pa babalik, ay magiging kasintahan na ako ng iba. Napakaganda. Sayang lang. Dahil wala nang swerte si Jiang Tao. Xu Chao, pakawalan mo na ako. Hindi masarap ang pilit na pag-ibig. Huli na ang lahat. Wala nang silbi ang mga sasabihin mo. At isa pa, magpapadala ang mga munang kinatawan para dumalo sa ating kasal. Pagkatapos ng kasal, pipirmahan ng hawak kong $100 billion na kontrata. Sa oras na iyon, mapapalitan ko na ng tuluyan ang walang kwentang si Jiang Tian at magiging bida na ako sa Nancheng. Kaya naman, huwag kang gagawa ng gulo. Dahil kung hindi ko matitiyak kung ano ang magagawa ko sa iyo. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Aking asawa. Xiao Xiao. Nandito na ako. Hinto. Mabahong pulubi. Ngayong araw ay ang kasal ni Boss Xu ng Nancheng. Umalis ka na agad. Masyado kang mapangmata? Nandito kami para sa kasal. Baka naman ninakaw mo lang ang imbitasyon? Hindi ko akalaing ang gunggong na ito ay totoong darating. Hindi maaari. Hindi siya pwedeng makita ni Xiao Xiao. Hindi ba't ito ang panganay ng pamilyang Jiang? Talagang naglakas loob kang pumunta. 10 taon na ang nakakalipas, parang isang asong gala na pinalayas ng mga tao. Ngayon tignan mo. Mas masahol ka pa sa aso. Xu Chao, alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Hayaan mo na. Tutal naman ay hindi na siya magtatagal. Ganoon ka pa rin. Mula ulo hanggang paa, ang daldal mo pa rin. Naalala mo ba ang sinabi ko? 10 taon na ang nakakalipas. Ngayong araw, pagbabayarin kita. Sa lahat ng ginawa mo. Dahil lang sa 2 pulubing ito, takot na takot ako. Natatakot ako na. Ang baho ninyo ay umabot kay Xiao Xiao. Kung ngayong araw ay ibabalik mo si Xiao Xiao sa akin ng maayos, baka sakaling hayaan pa kitang mabuhay. Paano kung ayaw ko? Kung ganoon, ako na mismo ang kukuha. Kung gusto mong pumasok, gumapang ka muna. Tingnan ko kung sino. Ang lakas ng loob. Ang mabuti ko palang kuya. Hindi ka pa pala patay. Anak, hindi mo ba narinig? Kapag mas masama ang tao, mas humahaba ang buhay. Xu Chao. Ngayong araw ay iyong malaking araw. Huwag masyadong malupit. Kaya, bigyan sila ng 2 mangkok ng tira. Sige, walang problema. Maliit man ang hotel na ito. Pero ito ang pinakamaganda sa Nancheng. Bilhin na natin ito. Opo. Bilhin? Hello. Bilhin agad ang hotel ng Tycoon sa Nancheng. Jiang Tao, mamamatay ka ba kung hindi ka magyayabang? Magsisimula na ang kasal. Bakit nakikinig pa sa yabang niya? Guardia. Paalisin agad ang mabahong pulubi na ito. Palayasin siya. Hinto. Utos ng bagong may-ari. Lahat ng panauhin ngayong araw, anuman ang katayuan, ay hindi dapat harangan. Lahat ng gastos ay sasagutin ng aming hotel. Kalokohan. Sinasabi mo bang, ako si Xu Chao ay hindi kayang magbayad?
kaya niyo pong magbayad. Pero ang aming dating amo ay isang makapangyarihang tao, hindi ko siya pwedeng suwayin. Katatawag lang ni Jiang Tao at nabili na ang hotel. Siya nga ba talaga ang bagong may-ari ng hotel? Hindi maaari. Sino ba ang inyong bagong may-ari? Sasabihin ko ang totoo sa inyo. Ang aming bagong may-ari ay si Ginoong Jay, ang Diyos ng stock market mula Yunying. Darating na siya rito sa Nancheng para dumalo sa kasal. Sa oras na iyon, ibibigay rin niya ang aming hotel sa lungsod ng Yun sa pinakarespetadong tao. Ginoong Jay. Sa buong Nancheng, ang pamilyang Jiang ang pinakarespetado. Mukhang makikipagtulungan si Ginoong Jay sa pamilyang Jiang. Anak, tayong dalawang mag-ina ay tiyak na magtatagumpay na. Ang pagpunta rito ni Ginoong Jay ay tiyak na inayos ng pamilyang Mu para sa akin, para suportahan ako. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang si Jiang Tao ay guluhin ang aking kasal. Itong pitong bituing hotel, kailan pa pinayagang makapasok ang mga pulubi? Oo nga, nakakainis talaga. Halika uminom na lang tayo. Dumating ka rin sa wakas. Nangako ako sa iyo at gagawin ko iyon. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang masaktan pa kahit kaunti. Sumama ka sa akin. Jiang Tao, pangarap kong sumama sa iyo, pero nasa kamay pa nila si Ama. Chen Xiaoxiao, huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Ikaw ay aking fiancé, na ngayon kapag sinira mo ang aking mga plano, papatayin ko ang matandang iyon. Napakasama mo. Mabuti pang sumunod ka na lang sa akin. Xiu Chao, bitawan mo siya. Bitawan siya. Siya ay aking fiancé, na ngayon akala mo ba ang isang mabahong pulubi ay may laban sa akin? Nangahas siyang agawin ng babae ni Boss Xu. Akala pa rin yata niya ay siya ang panganay ng pamilyang Jiang. Paano kaya ito? Tanungin mo si Xiaoxiao. Kung papayag siya, hindi na ako magrereklamo. Hindi talaga niya alam ang kanyang limitasyon. Anong klaseng tao ba siya? Hindi ako maaaring sumama sa iyo. Narinig mo ba? Ayaw niya. Xiao, huwag kang matakot. 10 taon na ang nakakalipas nang mangako ako na babalik ako para pakasalan ka. Tingnan natin kung sinong haharang sa akin. Huwag ka nang magpakahangal. Wala nang pag-asa sa atin. Xiao, sabihin mo sa akin, pinilit ka ba nila? Tinakot ka ba ni Xiu Chao? Ayaw ko na lang talagang maghintay sa iyo. Niloloko mo ako. Sabi mo maghihintay ka sa akin. Huwag ka nang magsalita. Nagbabago ang mga tao. Ayaw ko nang makasama ka sa hirap ng buhay. Xiao, nandito ako ngayon para tuparin ang pangako ko. Ibibigay ko ang buong pamilyang Jiang para pakasalan ka. Jiang Tao, gising na. Matagal ka nang pinalayas sa pamilyang Jiang. Jiang Tao, huwag mong sabihing iniisip mo na ikaw talaga si Ginoong Jay ang Diyos ng stock market. Paano mo nalaman na hindi ako si Ginoong Jay ang Diyos ng stock market? Baliw talaga. Siya si Ginoong Jay ang Diyos ng stock market. Hawak niya ang buong bansa, 1/3 ng kayamanan. Hindi ka karapat-dapat. Jiang Tao, huwag ka nang magkunwari. Hindi mo sila matatalo. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Gusto pa niyang pakasalan si Binibining Xiaoxiao. Hindi man lang niya tignan ang sarili niya. Isa lang siyang mabahang pulubi ngayon. Nakikipagagawan pa kay Boss Xu sa babae. Nananaginip ng gising. Tama. Jiang Tao, tignan mo ang itsura mo ngayon. Kapag sumama sa iyo si Xiaoxiao, maghihirap lang siya.
Sa lakas ko ngayon, sapat na ito para gawin si Xiao Xiao na pinakarespetadong babae sa buong Nancheng. Hindi, sa buong bansang Hua. Hahaha. Hindi pa man nagsisimula ang handaan, bakit parang lasing na siya kung magsalita? Mukhang uhaw na talaga siya sa alak. Hahaha, Jiang Tao. Basta lumuhod ka at gumapang ng 3 ikot. Ililibre kita ng isang baso ng masarap na alak. Gapang. 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 Bilis-bilisan mo. Wala nang pag-asa sa atin. Xiao Xiao! Sinabi mo, hihintayin mo ang pagbabalik ko. Tama na. Ayaw ko nang magkaroon ng anumang ugnayan sa'yo ngayon. Xiao Xiao, bakit mo kinakausap ang aming pinuno ng ganyan? Naintindihan ko na, nagbabago talaga ang mga tao. Jiang Tao, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Anong karapatan mong isama si Xiao Xiao sa iyo? Maraming tao ngayon, magsilbi sana kayong saksi. Ang mga lalong pinahirapan ako, wala akong palalampasin. Ang lakas ng loob mo. Jiang Tao, nasisiraan ka na ba? Isa ka lang salot na daga. Ano bang magagawa mo sa amin? Tingnan mo nga ang kalagayan mo ngayon. Isa kang kahihiyan sa tahanan ng Jiang. Jiang Tao, naging comatose ang tatay mo. Dahil sa iyo, may mukha ka pang ipakikita rito. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Pero iniwan mo siya. Mas masahol ka pa sa hayop. Direktor Jiang, sino ang nakiusap sa tatay ko para makapasok sa negosyo? At sino? Noong nagkaroon ka ng utang sa sugal, ang nagligtas sa'yo? Kalokohan, ikaw ang bulagsak sa pera. Kung ganoon, ang gumamit ng pondo ng bayan para pambayad sa utang sa sugal ay hindi ikaw? Ipaabot ang lahat ng ebidensya mula sa Las Vegas sa pulisya. Tigil na Jiang Tao, walang maniniwala sa iyo, huwag nang nagkukunwari, at huwag mambintang. Sige, abangan natin. Jiang Tao, maraming taon na ang nakalipas. Ang galing mong magyabang, lalo pang humusaya. Itigil mo na ang pag-arte. Bukod sa pagharap sa tatay mo at nagmamalaki lang, sino pa ang maaasahan mo? Sayang lang, baldado na ang tatay mo ngayon. Changpeng, gamit ang pondo ng bayan at ilegal na pagsusugal. Sumama ka sa amin ngayon. Kayo, wala kayong ebidensya. Hindi nyo ako pwedeng hulihin. Malinaw ang ebidensya. Sumama ka na sa amin. Hindi nyo pwede. Hindi nyo ako pwedeng hulihin. Hindi nyo ako pwedeng hulihin. Hindi nyo ako pwedeng hulihin. Talaga bang si Jiang Tao ay ganito nakalakas ngayon? Huwag na natin siyang kalabanin. Impossible. Nagkataon lang ang lahat. Hello? Sige. Sige. Alam ko na. Aayusin ko na ito. Lahat kayo. Pinuno ng 4 na dakilang pamilya ng Yunying. Ang prinsesa ng pamilyang Mu ay dadalo sa kasal ko. Si Ginoong Jay ang Diyos ng stock market ay darating din dito. Jiang Tao, nakikita mo ba? Ito ang pagkakaiba natin. Akala mo ba makakabawi ka pa? Nanaginip ka lang. Ipasok na sila. Direktor Wang, ang iyong nakaraan, alam na alam ko na. Malinis ang aking konsensya. Kung ganoon, abangan natin. Lalaking walang utang na loob. Niloko mo ang damdamin ko. Ibalik mo ang kabataan ko. Walang hiyang manloloko. Bakit kayo nandito? Umalis na kayo. Huwag magpakita sa asawa ko. Bilis. Ibalik mo ang kabataan ko. Manloloko. Tabirian. Lumayas ka. Walang hiyang manloloko. Noong wala ka pang pera, ako ang kumupkop sa iyo. Ngayong maayos ka na at mayaman na, nagawa mo pang mambabae. Asawa ko, mahal ko. Asawa ko, hindi totoo yan. Nagkakamali ka lang. Hindi ko sila kilala. Sige, itatanggi mo pa. Nanganak ako ng lalaki para sa iyo. Mag-DNA test tayo kung gusto mo. Hindi ka makakatakas. May anak na pala kayo. Makikipagdiborsyo ako sa iyo. Jiang Tao, huwag mong isipin na ang mga laro mo at pagpabagsak sa mga kasosyo ko ay sapat na para takutin ako. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, si Ginoong Jay ay makikipagtulungan na sa pamilyang Jiang. Sa oras na iyon, ang pamilyang Jiang ay magtatagumpay at ikaw ay tapos na. Sino ang mananalo? Masyado pang maaga para malaman. Boss Yu, oras na para magsimula. Kailangan na nating pumasok. Jiang Tao, huwag ka nang tumingin.
Hindi ka karapat-dapat kay Xiao Xiao. Xiao Xiao, nagbago na ba talaga ang puso mo? Hindi na ako magpapakasal. Hindi na ako magpapakasal. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Chen Xiao Xiao. Tingnan mo ang sitwasyon. Hindi mo na ito kontrolado. Ngayong araw, sasabihin ko sa inyong lahat ang katotohanan. Ang totoo ay, papakasalan mo si Xu Chao para sa pera. Chen Xiao Xiao, alamin mo ang lugar mo. Jiang Tao, makinig ka. Sa totoo lang, Sino iyan? Napakagarbo naman. Nakita mo ba, ang suot niya sa leeg ay lilang brilyante. Nakita ko na iyan sa subasta. Nagkakahalaga ng 1 bilyon. 1 bilyon. Ang pagdalo ni Binibining mo ay karangalan ng buong Nancheng. Oo nga, binibining mo. Ang pagdating nyo ay nagbibigay liwanag sa buong Nancheng. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Mu Nyanting ng Munang Yunying at ako rin ang fiancé ni Jiang Tao. Wala kang kinalaman dito. Huwag kang manggulo rito. Sinong nanggugulo? Nandito ako para suportahan ka. Lahat kayo, ako at si Jiang Tao ay magpapakasal na rin. Saksi kayo sa kung ano, ang tunay na, pantay na antas. Diyos ko, ang daming kayamanan. Nakita ko na ang painting na iyan. Mukhang tunay na obra ng Ming. Higit sa $100 million. Ang mga ito ay regalo ko para sa kasal ni Binibining Xiao Xiao. Tungkol naman sa dote ko. Ang dami nito. Hindi ito posible. Ang ganitong yaman ay hindi man lang natin mapangarap. Oo nga. Jiang Tao, kailan mo pa nakuha ang panganay na senyorita mo? Xu Chao, at nang pinaghirapan mong agawin, ay walang kwenta sa paningin ko. Chen Xiao Xiao, nakikita mo ba? Ito ang lalaking tinalikuran mo noon. Nagsisisi ka ba? ang mahal ko ay si Jiang Tao mismo. Hindi ang pera niya. Kahit na nagbago na ang puso niya. Pinagdarasal ko pa rin siya. Talaga? Panonoorin mo na lang ba? Siyang maging fiancé ko. Umalis ka muna sandali. Ang damit na ito ay dapat ng palitan. May mga bagay. Akong gustong kausapin si Xiao Xiao. Nagbago na siya. Ayaw na niya talaga sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na walan ka ng isang lalaking mahal na mahal ka. Sa piling mo lang, siya magkakaroon ng lakas na bawiin ang lahat sa kanya. Nirerespeto ko ang pasya niya. Nagkakamali ka. Noong nagkaproblema ang Jiang Group, pinuntahan ko siya agad. Tinanggihan niya ang pamilyang Mu, ang pagkakataong umangat agad. Dahil ang sabi niya, hindi niya kayang saktan ang isa pa. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi ikaw. Ang ibig mong sabihin, para sa akin, binitawan niya ang kapangyarihan. Ngayong narinig mo na ito, nagsisisi ka na ba? Pero huli na ang lahat. Dahil ngayon, siya ay akin na. Binibining mo, mataas ang iyong katayuan. Huwag magpaloko kay Jiang Tao na manloloko. Noon pa man, siya ay isa ng lalaking marunong lang mambabae, layaw na bata. At ngayon, isa lang siyang walang hiya na umaasa sa babae, lalaking palamunin. Tama, binibining mo. Ang bulagsak sa pera na iyan ay tinukso noon ang fiancé ni Boss Yu. At pati ang sariling ama ay naging comatose dahil sa kanya. Binibining mo. Ang tulad ni Jiang Tao na umaasa lang sa babae, lalaking palamunin, huwag kang magpapalin lang. Totoo iyon, binibining mo. Siya ay isang manloloko na namangka sa dalawang ilog. Dapat kang mag-ingat. Puro kayo kalokohan. Hindi ganyang tao si Jiang Tao. Tumahimik ka. Malanding babae. May mukha ka pang magsalita rito. Kaya pala pamilyar ang kasintahan. Noon, siya at si Jiang Tao, ang mga litrato ng pagtataksil ay kumalat kahit saan. Oo, tama. Siya nga iyon. Ito ang mukhang maharlika. Hindi nagkamali ang aking fiancé ni Mu Nyanting. Lalaking palamunin lang naman na umangat dahil sa babae. Jiang Tao, anong pinagmamalaki mo? Kahit magsuot ka pa ng maringal na damit, hindi ka magmumulang prinsipeng tagapagmana. Sinasabi ko sa'yo, Jiang Tao, isa ka lang palamunin.
Dahil lang sa galing mo sa kama, kaya ka naging lalaking palamunin. Akala mo ba, dahil kumapit ka sa binibini ng pamilyang mo, ay makakaakyat ka na sa langit? Ang pag-akyat sa kama para umangat, sarili mo yata ang tinutukoy mo. Noong pilit kang pumasok sa tahanan ng Jiang, hindi ba't ikaw ang cheap woman na iyon? Tigil-tigilan mo ang kalokohan. Bakit? Pikon ka na ba? Naaalala ko pa noon, dinala mo ang iyong anak sa labas at lumuhod sa pinto ng tahanan ng Jiang para palayasin ang aking ina. Tamang-tama ngayong araw, ang bago at lumang atraso ay sabay nating babayaran. Kalokohan. Pag-ibig yun. Binabastos mo ang pag-ibig. Ang pinili ko, si Mu Nianting, ay hindi magiging ordinaryo. Ang kakayahan ni Jiang Tao ay walang katapat sa buong Yunying, lalo na dito sa maliit na Nancheng. Binibining mo. Niloloko ka lang niya. Bukod sa mukha ni Jiang Tao, ano pa ang meron sa... Shohong, sa lakas ng tahanan ng Jiang ngayon, parang wala kayong karapatan na husgahan ang panlasa ko. Jiang Tao, huwag mong isipin na dahil sa pamilyang mo ng Yunying, ay malulutas mo ang problema mo. Sinasabi ko sa iyo, hindi maaari. May galing din pala itong si Jiang Tao dahil nakuha niya ang pabor ng senyorita mo. Sinuwerte lang ang lalaking yan. Kung mayroon lang ako ng ganyang kagwapong mukha, mas hihigitan ko pa siya. Sa tagumpay mo ngayon, dapat kitang batiin. Pero bakit? Ang sakit-sakit ng puso ko. 10 taon na ang nakakalipas. Sina Xu Chao at Madrasya Shouhong ay nagsabuatan laban sa akin at pinalayas ako sa tahanan ng Jiang. Sinabi ko noon na babalik ako at ang mga nang api sa akin ay hindi ko palalampasin. Jiang Tao, 10 taon na. Bukod sa pagkapit sa babae, ano pa bang alam mong gawin? Huwag mong isipin na dahil kumapit ka sa pamilyang mo ng Yunying, ay magiging napakayabang mo na. Ang tahanan ng Jiang sa ngayon ay napili ni Ginoong Jay ang Diyos ng stock market at pinapahalagahan at pupunta siya rito sa kasal. Para suportahan ang tahanan ng Jiang, sino ba talaga si Ginoong Jay? Ang buong Yunying ay susunod sa kanya. Lalo na ang isang maliit na pamilyang mo. Mula ngayon, ang Jiang Group ay magiging isang nangungunang kumpanya at ang tahanan ng Jiang ay magiging isang tanyag na pamilya. Jiang Tao, bumalik ka na lang doon at maging isang lalaking palamunin. Kahit malakas ang pamilyang mo, pero kumpara kay Ginoong Jay, malayo pa rin ito. Siya ay isang henyo sa negosyo na nagmamay-ari ng buong mundo ng halos kalahati ng kayamanan. Jiang Tao, pinapayuhan kita na umayos ka at huwag idamay si binibining mo. Jiang Tao, pinapayuhan kita. Huwag mong piliin ang mahirap na paraan. Hindi mo kayang kalabanin si Ginoong Jay. Kung matalino ka, umalis ka na rito. Ngayon din. Xu Chao, 10 taon na ang nakakalipas, nakipagtulungan ka sa madrasya at nakababatang kapatid para palayasin ako sa tahanan ng Jiang. Ang utang na ito ay dapat ng bayaran. Jiang Tao, huwag kang padalos-dalos. Kanina lang, si Xiao Xiao ba ang nagsalita? Nag-aalala ba siya sa akin? Umali lang ang narinig ko. Binibining mo, si Jiang Tao ay isang manloloko lang. Kung magsisisi ka ngayon, ay may oras pa. Tingnan mo, ang anak kong si Jiang Tian, mabait ang ugali at napakagaling. Basta't gusto mo, pwede kang mapabilang sa tahanan ng Jiang. Kapag nagsama tayo, tiyak na mas lalo tayong lalakas. Ang pamilyang Jiang ngayon ay kaparehong masama lang. Hindi kayo karapat-dapat sa pamilyang Mu. Mu Nianting, huwag kang sumobra. Sa lahat, ngayong araw, sa ngalan ng pamilyang Mu ay ipinapahayag ko na mula ngayon, lahat ng negosyo sa Nancheng ay dapat itigil agad ang pakikipagtulungan sa Jiang Group. Maaari kayong lahat makipagtulungan sa Mu Group. Ang lahat ng malulugi ay babayaran namin ng doble. Totoo ba? Ang mga Mu ay napakamakapangyarihan. Napakalakas nila. Kung makikipagtulungan tayo sa pamilyang Mu, magkakaroon tayo ng walang katapusang yaman. Ang ganitong pagkakataon ay bihira lang talagang dumating. Ang pamilyang Li ng Nancheng ay handang putulin sa Jiang Group ang lahat ng pakikipagtulungan. Mag-isip kayong mabuti. Binili na ni Ginoong Jay ang buong hotel bilang regalo kay Boss Xu. Ang lakas ni Ginoong Jay ay higit pa sa pamilyang Mu ng Yunying. Naiintindihan niyo ba? Jiang Tao ay isang lalaking palamunin lang. Ang pagbangga sa amin ay pagbangga kay Ginoong Jay. Ang mga bunga nito, kaya niyo bang harapin? Seryoso talaga si Ginoong Jay? Mukhang tutulungan ng show korporasyon. Ayos lang mabangga ang pamilyang Mu, pero kapag si Ginoong Jay ang kinalaban, siguradong tayo ay maghihirap ng husto. Lapastangan. Nianting, ako na ang bahala. Jiang Tian, akala mo ba ang iyong mga maruruming gawain ay mananatiling panlilin lang? Anong ibig mong sabihin? Pamemeke ng kontrata, panunuhol sa opisyal, paglustay ng pondo, iligal na ospital na pumatay ng tao. Gusto mo bang isa-isahin ko ito sa harap ng lahat? Sa pagkakaalam ko, sa mga kasong iyan, kahit isa lang, ay mahigit 10 taon. Ang iyong buhay ay mauubos sa kulungan sa pagtatrabaho roon. Una, pamemeke ng kontrata na nagpabagsak sa mga gamot ng Li. Pangalawa, iligal na pagpapatakbo ng ospital na pumatay sa 10 katao at pamemeke ng mga dokumento. Ikatlo, huwag kang mambintang. Anong ebidensya mo?
ang ebidensya. Heto na. Huwag kayong magpaloko sa lalaking palamunin na ito. Peke ang lahat ng ito at ito ay huwad. Peke ba? Gusto mo bang tawagin ang polis para suriin kung totoo ito? Nay, tulungan mo ako. Ayaw kong makulong. Jiang Tian, binigo mo kaming lahat, kaming pamilyang Huang Ai. Puputulin ang lahat ng pakikipagtulungan. Ganoon din kaming pamilyang Li. Tawag ito ng tatay ko. Pasensya na po, sasagutin ko lang. Tatay, Nyanting, binabalaan kita. Itigil mo na agad ang pakikialam sa tahanan ng Jiang. tatay, ano bang sinasabi mo? Alam mo naman kung gaano karaming hirap ang dinanas ni Jiang Tao. Wala akong pakialam kay Jiang Tao. Usapin ito sa loob ng tahanan ng Jiang. Pero tatay, Iniuutos kong bumalik ka agad sa Yunying. Kapag hindi ka bumalik, mawawalan ka ng karapatan bilang tagapagmana ng Mu Group. tatay, kahit hindi na ako maging tagapagmana ng Mu Group, hindi ko pa rin maiiwan si Jiang Tao. Hindi ka na ba makikinig sa akin? Hindi mo na ba iisipin ang pamilya? Uulitin ko uli. Bumalik ka na sa Yunying, kundi ay hindi na kita anak. Tatay, kahit hindi na ako anak ng pamilyang mo, hindi ko iiwan si Jiang Tao. Kapag nakialam ka pa, formal kong ipahahayag ang pagkansela ng kasal nyo ni Jiang Tao. Kapag nagmatigas ka pa, ang pamilyang mo ay mahaharap sa malaking kapahamakan. Nyanting, Nyanteng, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Pasensya na, Jiang Tao. Ayaw ni tatay na makialam ako. Ayos lang. Sabi ko naman ako na ang bahala. Si tatay. Parang nakatanggap ng babala mula sa kung sino. Malamang ay may misteryosong tao na nakialam sa usaping ito. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang lahat. Binibining mo. Pinapayuhan kitang bumalik na sa Yunying. Hindi ka nararapat dito? Nay, Xiaohong at Xiu Chao, huwag muna kayong magsaya. Nagsisimula pa lang ang palabas. Unahin mo munang alagaan ang sarili mo. Ano pa bang meron ka ngayon? Hello. Nais kong isumbong ang Jiang Group. Si Jiang Tian, pondo ng bayan ang ginamit, falsipikadong kontrata, iligal na pagpapatakbo ng ospital at pagkamatay ng tao. Jiang Tao. Nawala na sa'yo ang suporta ng pamilyang mo. Ano pa ang magagawa mo? Mapangahas. Katalagang bata ka. puro kasinungalingan ang sinasabi nyo. Pati pulis ay niloloko nyo na rin. Ang paggawa ng maling report ay may pananagutan sa batas. Sa tingin ko, takot kang hindi mabuhay ng walang kakampi. Kaya gusto mo na lang sa kulungan para makakain ng libre. Sino ito? Mukhang pamilyar siya. Si Eldery Chang iyan, veterano sa politika ng bansang Hua. Bakit siya napunta rito sa Nancheng? Hindi ko lang alam kung para kanino siya pumunta. Kailangan pa bang itanong, siguradong si Binibining Mu ang nag-imbita? Eldery Chang, tamang-tama ang dating nyo. Itong si Jiang Tao kung ano-anong pinagsasabi at sinisiraan pa si Jiang Chan. Kailangan nyo pong magbigay ng katarungan. Tito Chang, bakit po kayo napunta rito sa Nancheng? Nyanting, tumawag lang ang tatay mo sa akin. Sabi niya nalinlang ka ng masasamang tao. At pinapauwi ka na sa Yunying. Tito Chang, nagkakamali po kayo. Pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Tama na. Ako na ang bahalang humusga. Ikaw siguro si Jiang Tao. Lahat ng sinabi mo kanina ay puro kasinungalingan. Nagsasabi ako ng totoo. Eldery Chang, ako ang tagapangasiwa ng Lee Pharmaceutical. Kailanman ay hindi pinahamak ni Jiang Chan ang Lee Pharmaceutical. Noon ay malinaw na ikaw ang nakiusap. Nabigyan ka ng katarungan. Hindi ko kilala ang mga taong ito. Isinusumpa ko sa aking dangal na ang sinasabi ko ngayon ay pawang katotohanan. Jiang Tao, ano pang masasabi mo? Ang sinasabi mong pamilya ng biktima ay nasa labas na ngayon. Gusto mo bang papasukin sila para magtestigo? Jiang Tao, talo ka na. Ngayon, gusto kong lumuhod ka at gumapang palabas ng bulwagan ng piging. Jiang Tao, para sa sarili mong interes, ay idiniin mo si Jiang Tian. Nararapat lang na lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi,
ay kakalabanin mo ang 4 na malalaking pamilya ng Yunying. Shu Chao, nakikiusap ako na palayain mo si Jiang Tao. Pumayag na akong maging asawa mo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pakawalan mo lang siya. Hanggang ngayon, tinutulungan mo pa rin ang lalaking palamunin na ito. Anong nangyayari? Eldery Chang, ako na ang luluhod para kay Jiang Tao. Pakiusap po pakawalan niyo siya. Xiao Xiao. Sino ka ba sa akala mo para magtakda ng kondisyon sa akin? Chu Chao, lalaki ka ba talaga? At nagagawa mong manakit ng babae? Sinasaktan ko ang sarili kong asawa. Ano bang pakialam mo? Xiao Xiao, patawad? Kasalanan ko ito. Hindi mo kasalanan. Mali ko ito. Huwag kang matakot, Xiao Xiao. Sinabi ko namang poprotektahan kita. Jiang Tao, hindi mo na nga kayang iligtas ang sarili mo. Humanda ka na sa kamatayan mo. Narito si Eldery Chang ngayon para magbigay ng katarungan. Kahit ang pamilyang mo ay hindi ka maililigtas. Ganoon ba? Kahit ang pinakamataas na tao pa ang dumating ngayon. Pagbabayarin ko kayong lahat sa ginawa nyo? Jiang Tao, ang maliit mong negosyo ay alam ko na lahat. Mula sa wala ka hanggang sa narating mo. May galing ka rin naman kung sasama ka sa akin at di naguguluhin ang Shu Korporasyon. Maaari nating limutin ang lahat. Hemp! Akala mo ba gusto ko? Ang mga gamit ni Jiang Tao ay kukunin ko ng kusa. Tungkol naman sa iyo at sa iyong 4 na malalaking pamilya, wala kayong halaga sa akin. Jiang Tao, baliw ka na ba? Ang itsura mo ngayon ay parang 10 taon na ang nakakalipas noong ikaw ay asong gala. Jiang Tao, tumigil ka na. Jiang Tao, sinusuportahan kita. Nyanting, dahil lang sa basurang ito, itatakwil mo na ang pamilya mo. Oo. Jiang Tao, sa madali o sa mahirap. Dahil ayaw mong makinig, hindi na ako magtitimpi. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Masyadong matapang si Jiang Tao at kinalaban pa si Eldery Chang. Parang ayaw na niyang mabuhay. Eldery Chang, huwag niyo siyang palampasin. Siya ay talagang walang respeto. Pati kayo ay binaliwala niya. Tama si Eldery Chang. Ang yabang ng batang ito. Tingnan mo ang mukha niya. Halatang wala siyang galang sa inyo at sa 4 na dakilang pamilya ng Yunying. Ang mga ganitong tao ay dapat nang puksain. Tama po, Eldery Chang. Pero wisyo lang itong si Jiang Tao. Jiang Tao, ang nangyari ngayong araw, kung hindi ka magpapaliwanag, huwag mong asahang makakaalis ng Nancheng. Wala akong dapat ipaliwanag, pero ikaw, nagmamagaling ka lang at mapang-api. Jiang Tao, huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ikaw na walang silbi. Anong karapatan mong hamunin si Eldery Chang? Shohong, ang mga dumi na ginawa mo noon, alam ko ang lahat, kayong lahat ay mga payaso lamang. Sige. Binata, binigyan na kita ng pagkakataon. Ngunit sinayang mo ito. May galing man si Jiang Tao pero dahil kinalaban si Eldery Chang, tapos na ang buhay niya. 4 na dakilang pamilya ng Yunying, ilang daang taon na pundasyon. Walang makakatibag. Eldery Chang, matanda ka na. Huwag ka nang makialam sa tahanan ng Jiang. Baka masira lang ang iyong reputasyon at madamay ang 4 na malalaking pamilya. Ikaw, ang lakas ng loob mong hiyain ako. Sa loob ng maraming taon, wala pang nangahas na. Kausapin ako ng ganyan. Pinuno, huwag na nating subukang banggain si Eldery Chang. Huwag kang mag-alala. Ang mga kaparehong masama na ito ay tatapusin ko ng sabay-sabay. Ikaw na hayop ka. Sino ka sa akala mo? Hindi ako nananakit ng babae, pero inang panguman, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Eldery Chang, sinaktan niya ako. Kailangan niyo akong ipagtanggol. Tama iyan, Eldery Chang. Ang batang ito, kailangang pagbayarin siya. Kabayaran? Gusto kong makita kung anong kabayaran ang ibibigay ko. Napakayabang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na hangganan. Mapangahas talaga itong si Jiang Tao. Naglakas loob siyang magsalita ng ganyan kay Eldery Chang. Hindi dapat kinalalaban si Eldery Chang. Ang binatang ito ay tiyak na mapapahamak. Eldery Chang, huling beses na ito. Ang usapin ng tahanan ng Jiang ay wala kang kinalaman. Kung hindi, harapin mo ang bunga nito. Ipaalam sa lahat. Gawing bangkarote ang lahat ng negosyo ni Jiang Tao. Akala mo ba? Matatakot mo ako sa ganyan. Takutin ka. Pinapaunawa ko lang sa iyo ang bunga ng paghamon sa 4 na malalaking pamilya. Kumilos na nga si Eldery Chang. Tapos na si Jiang Tao. Ang lakas ng mga elder ng 4 na malalaking pamilya ay hindi niya kayang tapatan. Jiang Tao?
Hindi ba napakayabang mo? Ano ngayon? Pulubi ka na namang muli. Eldery Chang, ang ginagawa mo ay medyo sobra na. Naglakas loob siyang hamunin ang autoridad ng 4 na malalaking pamilya. Ito ang dapat niyang pagbayaran. Ayon sa batas ng pamilya, ikukulong siya sa bilangguan ng Yunying. Walang sinuman sa bansa ang pwedeng makialam. Eldery Chang, natatandaan ko ang patakaran. Para sa mga talunang humahamon. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka napapahamak. Kung gayon ipapaunawa ko sa iyo. Jiang Tao, alam mo ba kung ano ang bilangguan ng Yunying? Ang mga pumapasok doon ay walang lumalabas ng buhay. Ang mga pumapasok doon ay tiyak na magdurusa ng husto. Bilangguan ng Yunying, nabalitaan ko na doon. Mas nakakatakot pa sa impyerno. Tapos na talaga si Jiang Tao ngayon. Binibining mo, iligtas mo po si Jiang Tao? Jiang Tao, humingi ka ng tawad kay Eldery Chang. Oo nga, Jiang Tao. Aminin mo ang mali mo. Kahit wala ka nang matira, sasamahan pa rin kita. Sino ang mananalo? Hindi pa natin sigurado. Jiang Tao, hindi ito ang oras para magmatigas. Hindi mo sila kayang talunin. Oo nga, Jiang Tao. Nakikiusap ako sa'yo. Ayaw ko nang mawala ka pa ulit. Xiao Xiao. Ikaw na babaeng hamak, gusto mo talagang mamatay ha? Sige, sumama ka sa kaniya sa hukay. Jiang Tao, magising ka. Kapag nakulong ka, mawawala ang lahat. Pati si Xiao Xiao ay madadamay. Eldery Chang, mukhang oras na para kumilos ako. Hemp. Sa tingin ko ay nababaliw na siya. Eldery Chang, ang laro ay nagsisimula pa lang. Ganito na ang sitwasyon. Nagmamatigas ka pa rin. Pinabagsak na siya ni Eldery Chang. Paano pa siya lalaban? Sa tingin ko, bahala na lang siya sa buhay niya. Jiang Tao, bagsak ka na pero nagkukunwari ka pa rin. Sino ka ba sa akala mo? Eldery Chang, akala mo ba wala na akong lahat dahil pinabagsak mo ako? Ang mga negosyong yon ay maliit na bahagi lang ng yaman ko. Anong ibig mong sabihin? Ngayong araw, ako si Jiang Tao rito ay formal na Eldery Chang. Hinahamon ka. Jiang Tao, Masyado kang mayabang. Eldery Chang, masyado mo nang matagal ang trono ng Yunying. Ang posisyong ito ay dapat nang mapalitan. Hahaha. Ikaw, sa tingin mo ba, isang pinabagsak ko na asong gala? Eldery Chang, akala mo ba, kontrolado mo ang lahat. Sinasabi ko sa'yo, tapos na ang panahon mo. Ang hantungan mo ay bilangguan ng Yunying. Titingnan natin kung ano ang kaya mo. Susunod, ang pamilyang Chang ang babagsak. Sabihan ng lahat ng miyembro ng J Group, atakihin sila ng todo. Pababagsakin ko ang Chang ng Yunying. Makinig ang lahat. Ibagsak ang stocks ng Chang ng Yunying. Gamitin ang lahat ng pera. Wasakin sila ng husto. Gusto ng pinuno na ang tahanan ng Chang ay matanggal sa 4 na malalaking pamilya. Gusto niya talagang tanggalin ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya. Nababaliw na ba siya? Hemp, isang basura na pinalaya sa tahanan ng Jiang. Hindi talaga niya alam ang kanyang hangganan. Ganito na ang sitwasyon. Nagpapanggap pa rin. Itigil mo ang iyong pagkunwari. Sa tingin mo ba, mapapatawad ka ni Eldery Chang? Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Ibagsak ang tahanan ng Chang. Bilis. Masusunod. Tagumpay. Bagsak na ang stocks ng pamilyang Chang. Eldery Chang, ang laro ay nagsisimula pa lang. Nyanting, mananalo ba tayo? hindi ko alam. Ang tahanan ng Chang ang nangunguna sa 4 na malalaking pamilya sa Yunying. Hindi matatawaran ang kanilang lakas. Paano kung matalo tayo? Anong nangyayari? Kagalang-galang, masamang balita. Lahat ng negosyo ng ating grupo ay inatake ng isang misteryosong organisasyon. Ano ang sinabi mo? Bumagsak ng 70% ang stocks ng gamot. Itinigil ang lahat ng lipad ng eroplano. Bumagsak din ang industriya ng elektronika. Pati ang ating mga tradisyonal na negosyo. Lahat ng mga order ay nakansela na. Anong nangyari? Bakit ang mukha ni Eldery Chang ay naging ganyan kaputla? Sino ka ba talaga? Eldery Chang, anong nangyari? Hindi ko akalain. Nahahayaan mong mabangkarote ang pamilyang Chang. Eldery Chang, nagbibiro lang po kayo. Kayo po ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya ng Yunying. Oo nga. Tumahimik ka. Ano ba talagang nangyayari? Chang Group, bakit biglang bumagsak? Nakakatakot naman ito. Binibining mo, ano ba talagang nangyayari? Hindi ko alam, pero mukhang seryoso ang lahat. Eldery Chang, hindi ka pwedeng matalo. Paano na si Chan kapag natalo ka? Sino? Sino ba talaga ang tumutulong sa iyo? Sinong may ganoong lakas ng loob na pabagsakin ang matandang pamilyang Chang? Kaya ba si Ginoong Jay ang Diyos ng stock market? Siya lang ang may ganoong kayamanan.
Eldery Chang. Tama ang hinala mo. Jiang Tao, isa ka lang walang alam na bulagsak sa pera. Hindi mo kayang gawin ito. Sino ka ba talaga? Ako, ang hinahanap ninyong Ginoong Jay. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Hindi pa dumarating si Ginoong Jay sa Nancheng. Eldery Chang. Ito ang tunay na Ginoong Jay. Ang leksyong binigay sa pamilyang Chang, ang pinakamagandang patunay. Eldery Chang, dapat ka nang pumunta sa kulungan ng Yunying para sa iyong tahimik na pagtanda. Ikaw. Lahat ay dahil sa iyo. Niloko mo ako. Hindi ba't sabi mo, makikipagtulungan sa iyo si Ginoong Jay? Malinaw na sinabi ni Ginoong Jay na binili niya itong 7 bituing hotel para sa pinakamarangal na tao sa Jiangcheng. Xiaohong, wala ka talagang hiya? Ang totoong marangal na tao ay si Xiao Xiao. Jiang Tao, nagkamali ako ng akala sa iyo. Hindi sana kita pinatulan. Ikaw na makamandag na babae. Sinira mo ang buhay ko. Eldery Chang, gumawa ka ng paraan. Kung hindi, paano na si Chan? Jiang Tao, pag-usapan natin ito ng maayos. Matagal na tayong magkakilala. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Eldery Chang. Ang mga patakaran. Mas alam mo ito kaysa sa akin. Ang sinumang hindi susunod. Ubusin silang lahat. Sumusuko na ako. Eldery Chang, mag-ingat ka. Jiang Tao. Nagkamali ako. Si Xu Hong, ang lahat, pinilit niya akong gawin ito. Anong sinasabi mo? Xu Chao, ikaw na trader ka. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng lahat. Manahimik ka. May mukha ka pang magsalita. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako aabot sa ganitong kalagayan. Jiang Tao, alang-alang sa ating pagsasama sa loob ng maraming taon, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Noong nakipagsabwatan ka sa aking madrasya at nakababatang kapatid para mawala ang aking mana at gawin akong pulubi, bakit hindi mo naisip ang patawarin ako? Noon ay nawala ako sa sarili. Si Xiao Hong, unti-unti niya akong tinukso. Hindi. Pinilit niya akong gawin ito. Anda. Huwag kang mambintang. Gusto kong marinig kung paano kanya pinilit noon. Ginamit niya ang posisyon ng vice-presidente para akitin ako at sinabing bibigyan ako ng 50 milyong dolyar. Ang aking kalagayan. Alam mo naman iyon. At saka, lagi niyang binibigyan ang dating chairman ng isang uri ng gamot para ang katawan ng dating chairman ay lalong lumala. Xu Chao, nasisiraan ka na ba ng bait? Oo nga pala, ang peking kontrata noon tungkol sa pagsuko ng mga share ay pinilit niya rin akong pirmahan. Ito, wala itong kinalaman sa akin. Isa kang baliw na aso. Talagang nababaliw ka na. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito para lang sirain ang relasyon namin ni Jiang Tao. Sinabi mo pang nanakawin niya ang mana sa tahanan ng Jiang. Tumahimik ka, ikaw na babaeng hamak. Dahil sa iyo, nasira ang samahan naming magkapatid. Wala kang utang na loob. Ikaw mismo ang nagmungkahi na lokohin si Jiang Tao para pumirma sa pagsuko ng mga shares. Xiao Xiao. Tulungan mo ako. Makiusap ka kay Jiang Tao. Ginawa ko ang lahat para lang sa iyo, para mabigyan ka ng mas magandang buhay. Manahimik ka. Ang makasama si Jiang Tao. Ang tanging hangad kong saya. Xu Chao, ang mga krimen mo, hindi ko na iisa-isahin. Maghintay ka na lang na magpaliwanag sa pulis. Suportado namin si Senyorito Jiang, parusahan ng may sala. Dapat lang sa kumpanya na ikulong ang mga peste na yan. Hindi. Kapatid, magkapatid tayo. Hindi, inosente ako. Paalam na, aking kapatid. Nay, mag-isip ka ng paraan. Kung hindi, tapos na tayo. Anong magagawa ko? Kahit si Eldery Chang ay hindi siya matalo. Kung hindi dahil sa iyo at naging komato si tatay, makakapagsalita pa siya. At hindi niya tayo, hahayaang magpalaboy-laboy. Tama ka nga. Buti na lang buhay pa ang matandang iyon. Nahuli siya ulit ni Xu Chao. At ngayon ay matutulungan niya tayo. Hello, Dr. Lee. Ngayon din, dalhin mo agad si Boss Jiang sa mismong kasalan. Bilisan mo? Tumayo ka muna. Aking madrasya at nakababatang kapatid. Kayong dalawa, ano pa ang masasabi ninyo?
Pasensya na, Boss Jiang. Itinago nila ang matandang Ginoo. Hindi namin siya mahanap. Tatay, Jiang Tao, tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo ang nangyari sa iyong papa. Dahil sa iyo, ngayon ba ay papatayin mo rin ako at ang iyong nakababatang kapatid. Kuya, nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako. Kung gusto mo ang pamilyang Jiang, ibibigay ko na ito sa iyo. Ginoong Jiang, ang kondisyon ng pasyente ay hindi pa matatag. Huwag siyang bibiglain. Kung hindi, maaari siyang mamatay. Jiang Tao, narinig mo ba iyon? Ang iyong tatay ay hindi na pwedeng mabigla. Gusto mo ba siyang mamatay? Xiaohong, umaarte ka pa rin. Noon pa man, kahit ang pambayad sa ospital ni tatay ay hindi mo binayaran. Hinayaan mo siyang mamatay. Kung hindi dahil kay Xiao Xiao, matagal na sanang namatay si tatay. Isa siyang hayop. Paano naging ganyan ang tao? Xiaohong, bitawan mo ang aking tatay. Pakawalan mo kaming mag-ina. Kung hindi, isasama ko ang iyong tatay sa aking kamatayan. Sige, pinapangako ko, ang mga nangyari noon ay maaari nang limutin ang lahat. Jiang Tao, hindi mo sila pwedeng pakawalan. Hindi. Hindi ako naniniwala sa iyo. Pumirma ka ng kasunduan. Ang gusto ko, isuko mo ang pamilyang Jiang at umalis ka ng Nancheng. Mula ngayon, huwag ka nang babalik kailanman. Huwag kang sumobra. Tatanungin kita ulit. Pipirma ka ba o hindi? Pipirma ko. Jiang Tao, huwag kang pipirma. Kumpara sa tatay ko, ang maliit na Jiang Group ay wala lang. Boss Jiang, pipirma po ba talaga kayo? Pipirma ako. Para sa tatay ko, gagawin ko ang lahat. Jiang Tao, mag-isip ka ng mabuti. Kapag pinirmahan mo ito, wala na tayong pagkakataong makaganti. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay ni tatay. Pumirma ka na. Bakit ka ba nagpapatagal? Sana pumirma ka na agad para wala nang ganitong gulo. At hindi tayo mapahiya. Tito Jiang, siya. Gumalaw siya. Tatay? Senyor. Tao, Tatay? Sa wakas gising ka na. Tao, sa mga taong ito, ikaw ay nahirapan ng husto. Tito Jiang, mabuti naman. Senyor. Senyor, gising na po kayo. Tingnan niyo ang ginawa ni Jiang Tao. Ngayon, papatayin niya kami ni Tian. Kalokohan ang sinasabi mo. Ako ba ay nagsisinungaling? Senyor, noon pa man, kasama ang babaeng ito. Dinala kayo sa ospital sa galit. Ngayon, gusto pa kaming ubusin ni Jiang Tao. Ubusin kaming lahat. Talaga ba? Sa atin, maraming taon na pagsasama. Hindi mo pa ba ako pinaniniwalaan? Akala mo ba, tanga pa rin ako, gaya noon? Kahit maraming taon akong nagkasakit, pero ang mga ginagawa ninyo ay alam ko lahat. Tatay, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tao, talagang ikaw ay nahirapan ng husto. Senyor, anak mo rin naman si Tian. Dahil lang siya ay anak sa labas. Hindi mo siya pinapahalagahan. Kaya naguluhan lang ako sandali. Tatay, nagkamali po ako. Hindi ko na po uulitin kailanman. Jiang Chan, alam mo na ba talaga ang mali mo? Pangako, sa susunod, tutulungan ko na si Kuya sa ating negosyo. Tao, tutal, kayo ay kadugo. Patawarin mo na siya sa pagkakataong ito. Tatay, naniniwala ka pa ba na maaari silang magbagong buhay? Mas matimbang ang dugo. Magkapamilya pa rin kayo. Kailan ba nila ako itinuring bilang isang pamilya? Tito Jiang, tama si Jiang Tao. Ganyan na talaga sila. Kuya, alam ko na po ang pagkakamali ko. Pangako, sa hinaharap, hindi na ako makikipag-agawan sa iyo. Senyor, nakikiusap ako sa iyo? Bigyan mo kami ng huling pagkakataon. Kapag naulit pa, hindi pa huli para palayasin kami. Tito Jiang, sa tingin ko, dapat ninyong makita ito. Binibining mo. Ito ay Ito ang DNA test, pero hindi ito sa inyo ni Jiang Chan, kundi kay Eldery Chang at Jiang Chan. Paano nangyari yon? Nay, bilisan mo at magpaliwanag kay tatay. Donya Sho, dapat alam mo ito. Kung may duda pa, maaari silang dalawa ngayon na magpa-DNA test. totoo nga, walang hiya. Nagawa mo. Akong lokohin sa loob ng maraming taon. Senyor, senyor ako. Dahil alam mong mali ka, magsisi ka na sa kulungan.
Anak, patawarin mo si tatay. Hindi kita nabigyan ng pamilya. Ang nanay ko, para sa iyo at sa pamilyang ito. Gaano karami ang binigay niya? At paano mo siya sinuklian? Napakabuting tao ng nanay mo. Noong ako ay wala pang anuman, nanatili siya sa tabi ko. Kasalanan ko sa kanya. Siyempre may kasalanan ka. Dahil sa babaeng iyon, hinayaan mo siyang mapahiya. Kaya kinamuhian kita. Nagwaldas ako ng pera at naging bulagsak sa pera para makaganti sa iyo. Alam ko, sa mga taong ito, marami tayong nawala bilang mag-ama. Pero gumagawa ako ng paraan para makabawi. Hindi ko kailangan ng bawi mo. Gusto ko lang mapagtanto mo ang iyong mga mali at humingi ng tawad sa nanay ko. Posible pa ba iyon? Matagal ko na siyang hinahanap. Tatay? Laging gusto ni nanay na magkasundo tayong dalawa. Tito Jiang, dahan-dahan lang po kayo. Anuman ang mangyari, maraming taon na ang lumipas. Kailangan ding mag-ehersisyo. Tingnan mo, ang katawan ko ay magaan pa rin. Tiyuhin Jiang, kailangan nyo pa rin mag-ingat. Huwag masyadong magpakapagod. Sige, mabuti. Nga pala tatay, kung pagod na po kayo, magpahinga na tayo sa loob. Sige. Jiang Tao. May sorpresa ako para sa'yo. Anong sorpresa? Nanay? Ikaw ba talaga iyan? Bumalik ako para makita ang anak ko. Sa maraming taon, hinahanap-hanap kita. May mukha ka pang humarap. Sinira mo ang buhay ko. Dahil sa iyo maraming taon, hindi ko nakita ang anak ko. Mapapatawad mo ba ako? Paano mo? Mababayaran ang nawala kong kabataan at kaligayahan. Ninang, hindi pa magaling si Tito Jiang. Maupo muna tayo at mag-usap. Sa maraming taon, paano ka nabuhay? Siyempre mag-isa lang ako. Hindi tulad ng iba na puro luho at alak lang at pinabayaan ang pamilya. Nagkamali ako. Nanay, hayaan na natin ang nakaraan. Sige. Wala ang nanay sa tabi mo. Pasensya na sa hirap mo. Ayos lang po. Basta bumalik na kayo, masaya na ako. Mapapatawad mo ba ako? Siguro balang araw, mapapatawad din kita. Pero hindi ngayon. Nandito ako ngayon para pag-usapan ang tungkol sa kasal ni na Jiang Tao at Nyanting. Nyanting, matagal na kayong magkakilala ni Jiang Tao. Tingin ko ay bagay kayo. Ninang, ano po ito? Gusto ko lang itatanong sa iyo kung papayag kang pakasalan si Jiang Tao at maging bahagi ng tahanan ng Jiang. Nay, magkaibigan lang kami ni Nyanting. Pero sa tingin ko, bagay kayong dalawa. Si Nyanting ay matalino at maliksi. At saka, buong puso siya sa iyo. Sobra-sobra siya para sa iyo. Fang, tungkol sa bagay na ito. Sa tingin ko, dapat mong tanungin ang mga bata. Para rin ito sa ikabubuti ni Jiang Tao. Dati siyang pasaway, ngayon sa wakas ay nagbagong loob na siya. Kailangan niya ng mabuting babae para tulungan siyang bantayan ang pamilya. Nay, ang sarili kong mga bagay. Ako na ang magdedesisyon. Nyanting, malaki ang utang na loob natin sa kanya. Pinalaki siya ni nanay mula noong bata pa siya. Gusto ko nang magkaroon ng apo. Kung hindi ka papayag, aalis na ako ngayon din sa tahanan ng Jiang. Fang, hindi ako papayag. Si Xiao Xiao sa mga taong ito, kasama si Jiang Tao, ay maraming hirap ang dinanas. Hindi natin siya pwedeng apihin. Nabalitaan ko na nagsabuatan sila ni Shucho para lokohin ang anak ko. Sino ang nakakaalam kung pera lang ang habol niya? Tita, hindi po totoo iyan. Fang, mapapatunayan ko iyan sa 10 taon na may sakit ako. Si Xiao Xiao, sa pag-aalaga sa akin, ay talagang alagang-alaga. Hindi natin siya pwedeng tratuhin ng masama. Jiang Tao, sabihin mo, sino ba talaga ang gusto mong pakasalan? Oo nga, Jiang Tao, sabihin mo, sino ang pakakasalan mo? Ginagawa ito ni nanay para sa ikabubuti mo. Jiang Tao, hindi rin madali para kay Xiao Xiao. Huwag mo siyang
bibiguin. Jiang Tao, alam ko ngayon ay wala akong kahit ano. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng muli mong nakamit. Pero mahal kita. Xiao Xiao, ikaw ang nagpalakas ng loob ko noong ako ay lugmok na lugmok at nanatiling walang iwanan. Jiang Tao, baka tama ang sinabi ni Ninang. Mas bagay ako sa iyo. Naiintindihan kita. Hanga ako sa iyong katatagan noong nagsisimula ka pa lang na antig mo ang puso ko. Ano naman kung ako ang una na sosyalada sa Yunying? Ang gusto ko lang ay ang taong nakakaintindi at nagmamahal sa akin. Jiang Tao, gusto kitang pakasalan. Jiang Tao, napakabuting babae ni Nyanting. Ano pa ba ang pinag-iisipan mo? Pinghang? Jiang Tao, itong si Xiao Xiao ay tapat ang pagmamahal sa iyo. Hindi mo ba iyon nakikita? Xiao Xiao, nagpapasalamat ako sa iyo noong panahong lugmok ako ay tinulungan mo ako. Kung wala ka, wala ako rito ngayon. Nyanting, nagpapasalamat din ako sa iyo. Sa nakalipas na 10 taon ng aking pagsisikap ay lagi mo akong tinutulungan. Kayong dalawa ay ang mga babaeng mahal ko. Ang pipiliin ko ay